pulso ni Marco. Hello, kumusta kayo lahat? Uy, musta Chong? Musta Repa? Musta kayo dyan? Tagal mo akong tawagin, naantok na ako eh. Pero buti na lang natawag mo ako, nakapag-inat-inat ako, Repa. Ay, narinig ko yung salitang ginamit mo kanina. Anong tawag? Doon sa PhilHealth? Mismanage? Mismanage ba yung sinabi mo? Sa Tagalog? Ano yung Tagalog doon, Repa? Tagalogin mo. Mismanaged. Mismanaged. Timer starts now, Repa. Di ba? Parang ano lang yan eh. Mishandled. Ano ho eh. Kasi hindi na Di na ako na magsasabi. maling pangangasiwa, Maling pamamahala. maling pamamahala. Okay? Hindi tamang pamamahala. Kasi nga mali. Kaya hindi tama. Sige, ito na lang. Binabalasubas. Wag naman. Grabe naman iyan, Repa. Sige. Pero sige. Talagang disimulado ka ngayon kasi nga Miyerkules pa lang. Pero nakita mo ba, Repa? Alin, Repa? Yung bagong poll na ginawa ng International Transport Workers Federation o ITF, may kinalaman dyan sa salitang mismanaged. Dito naman ay mishandled. Bakit? Ang sabi kasi, 55% daw ng mga Pinoy na kasama dyan sa survey ang nagsabing hindi daw maayos din ang pamamahala ng Administrasyong Marcos sa mga issue sa transportasyon ng ating bansa. 55%, Repa. Siguro mga DDS ang isinervey nito. Hindi sila masaya. Kasi kung maka-BBM ang mga na-survey dyan at mga nasa loob lang ng Malacanang ay sigurado na 1% lang yan. Yung magsasabing mishandled ang transportation issue. Sabi mo nga kanina, mismanaged, mishandled naman ang sabi ng poll na ito. Ay sure ako na si BBM hindi naniniwala sa survey na iyan. Bakit? Ako rin talagang hindi ako naniniwala dyan. Fake. I do not believe in that. Hindi ko sasabihin kung ano yon. Hindi ako naniniwala na traffic issue lang ang mishandled ng gobyernong ito. Bakit nga? Ay hindi nila naisama yung sinasabi mo kanina, yung health. Di ba, yung PhilHealth, yung flood control projects mishandled, yung food inflation mishandled, yung consumer protection, di rin tamang pamamahala, agriculture, employment, national security at marami pang ibang na mishandle. Sandali lang ha. Mukhang alam kong tutumbukin mo dyan eh. Ano? I-privatize ang gobyerno. Hindi. Pero napakahaba ng listahan ng mga sektor na hindi na pamamahalaan ng maayos ng gobyernong ito. Kasama na nga dyan yung sinasabi mong PhilHealth. At nang marinig ko pa sa balita, ang sinasabi ni pare kong si Recto, ako talaga'y napaatras na lang sa kanyang mga binibitawang salita. Ngayon, Repa, noon ko pa kasi sinasabi talaga, nai-abolish na nila yung provincial rate nang ma-decongest nga ang mga sasakyan at mga tao dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon ay hindi tayo napakikinggan. Mga uring manggagawa, hindi pa rin pinakikinggan. Puro kayo lang ang nasusunod. Kayo lang ang magagaling. Bakit? Kaya pansinin ninyo, iwan na iwan talaga tayo ng mga ibang bansa pagdating sa mass transportation, hindi ba? Ay, with all due respect hiramin ko lang yung lagi mong ginagamit na salita. With all due respect sa mga jeepney driver, pero na-stuck na tayo sa jeepney simula pa noong panahon ni Kopong-Kopong. Kulang na kulang ang mga train, ang daming pasahero. Kitang-kita nyo yan pagka rush hour, hindi ba? Dito nga sa atin, pagka may train projects kasi pagka tagal sa dami ng issue. At hirap na hirap silang resolbahin yung right of way issue na iyan. Ilang tren na ang ginawa na bumalikwas yung mga dadaanan dahil sa right of way, hindi ba? Pero huwag kayo mag-alala. Kasi sa bansang ito, hindi mishandled ang paghawak ng ayuda.
Hindi ba? Kagaya ng traffic, ang ayuda dito sa Pilipinas ay may forever. Hindi man nila maresolba ang traffic, mga kapatid, at mapabuti ang sitwasyon nating mga commuter, ay sigurado namang tuloy-tuloy ang agos ng biyaya sa mga nasa laylayan, mga kapatid. Kaya yung mga nagre-reklamo dyan na araw-araw napapagod na kayo sa biyahe, papasok ng trabaho at pauwi ng bahay ninyo, ay gusto ko lamang kayong tanungin, sino ba ang binoto ninyo? Excellent. Di ba wala namang plano? Katapos ngayon ikay magre-reklamo. Huwag na kayo magreklamo. Aminin. Kasi ang pinili mong ang leader ay puro pangako at walang plano. Aminin. Alam mo, Repa, sa tingin ko hanggang sa mga kaapu-apuhan ng apo mo ay walang magbabago. Dahil puro mga gonggong ang pinipili ng mga Pilipino. Mga gonggong na kandidato. Mga politikong masarap sa tenga ang mga plano, pero kapag nakaupo na, ay hindi na naririnig yung panawagan nating mga manggagawang Pinoy at ng mga uring Pilipino. Kamusta ko makapagsalita ito? Bakit nasasaktan yung mga gonggong? Sigurado ako dito, iboboto mo na naman gonggong eh. Ay hindi, Repa. Eh, di ba bumoto ka rin sa gonggong? Ay oo, pero ako'y natuto na. Natuto na ako. I-check ko nga yung profile ng inyong nakausap sa What's on Your Mind. Gonggong din ang kanyang ibinoto. Pero sana ngayon na ganun ang nangyari ay natuto na siya. Hindi ba nga? Pero sige, Repa. Gonggong sounds like galunggong. Yan ang uulamin ko mamaya na mataas din ang presyo. Ang taas, Repa. Wala nang mura sa ngayon. Kaya paano? Mauuna na ako ha? Kasi kahit ano namang sabihin ko dito, ang mga gonggong na butante hindi naman natututo. Kaya hala sige. Peace out! Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.